Oh, hindi lang si Risa Hontiveros ang nakatikim ng matinding boo! Ha? Nangyari sa Cebu! Ha? Kahit si Congressman Peter Miguel, mga ka-PL na notadong isa sa pumirma sa impeachment laban kay BP Sara, nakatikim din ng boo! Ha? Noong pinakilala ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kaibigan ko man ito, o kalimutan muna natin yung mga circumstances sa mga perma-perma na yan. Kaibigan ko yan, si Congressman Peter Miguel. Ang reply ng tao, ha? Mga kababayan, hindi po. Pero bago na po, itong mama, tumayo muna. Kaway-kaway mo. Oy, ako yun na. Ako yung pumirma. Oh, ayun, hindi nakatiis yung mga tao. Hindi, karamihan nagbu. Sabay sigaw ng Duterte. O, ito yung video, mga kababayan. Panoorin po natin. Ang masaklap nito, baka hindi lang si Risa Hontiveros, hindi lang itong si Congressman Peter Miguel ang makatikim ng buh. Baka pati yung mga ibang kongresista na pumirma sa impeachment laban kay BP Sara, baka ibo din ng kanilang mga kababayan kapag sumampa sa entablado at nagtalumpati, baka budin ang abutin, mga kababayan. Patunay lamang ho yan, mga kababayan, na hanggang sa ngayon, di hamak na mas marami pa rin talaga ang nagmamahal sa dating Pangulong Duterte, nakasuporta rin sa ating pangalawang Pangulo. Sa simpleng pagbuo, yan po indikasyon na paghihiganti ng ating mga kababayan sa ginagawang pang-aape sa ating pangalawang Pangulo. O eto yung video, panuorin natin, dagdagan nyo na rin ng mga kababayan. O eto na, simulan ko na. Ayan o. Isang Diyosa, sabto na nato mga circumstances niya sa mga napira-pirma. Sabto na to. Ang akong amigo, mga congressman sa South Cotabato, Peter Miguel, asa na nga po? Yun! Ako ano? Uy! Ayaw manay! Ayaw niya! Uy! Ang laot na ko! Pinangga! 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 Kailangan ko si Peter Miguel. Pinangga! Kailangan ko si congressman. Wakil libong ito ka na, wakil libong. Wakil libong. Ang atong isang pamay mo ikilitari, wanda. Tanan, membro sa MCBBC. Walang iya talaga ano. Todo tanggol tuloy si Senator Bato, mga kababayan, kasi parang kasalanan niya pa Kasi naman, Senator Bato, tinawag mo pa yung pangalan ng congressman. Sabi ni Senator Bato, mga kababayan, kalimutan na po muna natin yung mga circumstances. Tungkol nga po sa pirmahan sa impeachment kay Inday Sara. Sabi niya, kaibigan ko ito, congressman ng South Cotabato. Congressman Peter Miguel, ayun, boo! Ang ganda pa ng kaway niya, Akala niya welcome na welcome. Nakakatawa ang puta. Sige, kalabanin niyo pa ang mga Duterte nang hindi lang ang matatanggap ninyo sa mga kababayan ninyo. Sino ba kaya ang susunod nito, mga kababayan? Magantabay pa tayo. Siguradong gagayahin na ho ito. Mauuso ho ito. Gagawin po ito ng ating mga kababayan
sa kanilang mga congressman. Ang maganda, Mabu, mga kababayan, etong mga team sinusuka kapag meron silang rally para grabing kahihiyan talaga niyan, mga kababayan, lalo na halimbawa na lang kung magsagawa sila ng rally dito sa Davao City. Tapos mga taga Davao, mga palaban yan eh. Walang takot yan, mga kababayan. Kasi hudang kasama nila si Bangag, sisigaw at sisigaw ng buyan. Maniwala ho kayo sa akin. Mangyayari ho yan, mga kababayan. Eh kung daw nagkakamali, itong kay Senator Bato, sa bandang Jensen ito nangyari eh. Sa Davao pa kaya ang nahiya sa pagbuo kay Congressman Peter Miguel, si Senator Bato eh. Hindi yung congressman na nabuo. Mga kababayan. Pinangga. Pinangga ko yan si... Ibig sabihin, pinangga, mga kababayan. Love niya daw si Congressman Peter Miguel. Ayan. Tama na, sabi, ito ba to? Tama na, naundak ko. Bababa na daw sa entablado kapag ayaw itigil yung ayaw mapigilan eh. Yung tao, sumigaw palalo, Duterte. Yan. Imbis na mahiya yung congressman, si Senator Bato na lang. Kasi naman, Senator Bato eh. Tinawag mo pa yung pangalan, alam mo na mabaho pa sa etchas ng pusa yung mama. Senador ay congressman sa Davao del Sur. Delikado yan, mga kababayan, kapag magkaroon ng rally sa lugar nila, baka mabuo din yan si Kagas na yan, sigurado. Sigurado yan. Ang aantabayan nating mabuo. Yung senatorial line-up ni Ngagba at saka si Ngagba, kung sakasakaling magkaroon man sila ng rally dito mismo sa Davao City, yan ang pinakamasayang mga kababayan. Siguro, kahit kailan hindi na sila dadayo dito. Naawa ako kay Senator Bato kaysa doon sa congressman. Yung congressman, dapat lang na mabuyon kasi pumirma sa impeachment kay Inday Sara eh. Naawa ako kay Senator Bato kasi parang kasalanan niya patuloy eh. Kasi pinakilala eh. Ayun, nabuto yung congressman. Di ayos! Mga kababayan, dagdagan nyo pa. Yung mga congressman ninyo kapag sumampa din ang entablado, gayahin nyo to. Ayos yan. Masaya ito. Hindi, joke lang. Pero, nasa inyo yan. Kung talagang hindi nyo mapigilan ang inyong emosyon dahil sa isa, halimbawa lang, isa ang congressman ninyo sa pumirma sa impeachment kay Inday Sara, karapatan nyo yan. Taong bayan kayo eh. Kayo nagluklok sa kanila eh. Di ba? Karapatan nyo yan. Wala silang magagawa. Yan ang emosyon ninyo eh. Kung sila nga ginusto nilang pumirma kay Inday Sara na samantalang noon, administrasyong Duterte sila. Di ba? Tapos ngayon, administrasyong Marcos din sila. Mga balingbing, dapat lang bigyan ng tawag nito, bigyan ng lesson ng magtanda itong mga taong ito na huwag nang babalingbing, lalo na yung iniwan nila, mga Duterte pati. Di nakatikim sila ng kahihiyan. Dagdag ko lang ito, mga kababayan. Sinabi ni Mayor Baste Duterte, kamalas-malasan nga naman daw sa kanyang buhay. Ito, basahin ko. Ang sabi, grabe ka frustrating sa ako, Aba. Ulitin ko, grabe ka frustrating sa ako, Aba. Nga first time nako naging mayor, natungnan pagyud kog tarantado nga presidente.
Haskang malasagin ako ba? Oh, Mayor Baste Duterte o Mayor Baste, mga kababayan. Wala ganun talaga, Mayor. Nagkataon na ikaw ang mayor sa Davao, bangag yung presidente, tiisin mo na lang. Ang importante, ang Davao hanggang sa ngayon, wala pa ring utang at progresibo ang Davao City. Yan na lang po ang lagi po ninyong i-flex. Ipakita ho ninyo sa buong mundo na ang Davao City ay mas maunlad sa Kalakhang, Maynila kasi walang utang. Di ba, mga kababayan? Mas maunlad kaysa sa mga ibang syudad na kilalang syudad. Kasi walang utang at higit sa lahat, progresibo. Ayan, hayaan mo na yung ngagba na presidente. Wala natin magagawa, nandyan na yan O di, pasanin na lang natin yung mga pahirap niya sa atin. Tiisin na lang natin. Pagdasal na lang natin na sana 2028 na para matapos na siya. Ganun lang. Di ba? Ayos? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.